Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 2101 Dagat ng mga kalansay. Sa pagtingin sa nakakatakot na Absolute Valley na ito, nag-alinlangan sandali si Yezuan. Mula sa alaala nilang Kun, alam ni Yezuan na ang Absolute Valley na ito ay nakahati sa 5 layer. Ang pinakamahalagang bagay ay ang lugar kung saan naruroon ang libingan ng Diyos. Pagkatapos, mayroong Inner Valley, Outer Valley, at Tungtian Gorge. At, itong paligid na lugar kung nasaan si Yezuan ngayon. Sa Tungtian Gorge natalo silang Kun at ang iba pa. Ibig sabihin, kung patuloy na susulong si Yezuan, malaki ang posibilidad na magkakaroon siya ng parehong resulta tulad nila. Paano gawin? Abandonahin ang System Recast Mission. Hindi nag-explore dito. Huwag. Hindi yun magagawa ni Yezuan. Hindi maaayos ang sistema, kaya mas mahirap gawin si Yezuan. Minsan, oras na para makipagsapalaran, ngunit makipagsapalaran. Yezuan, hindi isusuko ang pagkakataong ito. Bagamat alam ko na kapag nagsimula na akong mag-explore dito, lahat ng uri ng kakaibang bagay, lahat ng uri ng makapangyarihang mga demonyo at Diyos ay patuloy na lilito, pati na rin ang mga kakaibang paghihigpit, pormasayon, o tulad ng sinaunang punong kumakain ng kaluluwa, bagay. Gayunpaman, susubukan ito ni Yezuan. Delikado ba? Delikado talaga, ngunit hindi ba ang panganib ay sinadya upang masakop? Ngayong nakapagdesisyon na siya, hindi nag-antala si Yezuan, bagkus ay dirdiretso siyang naglakad. Hakbang-hakbang, bawat hakbang, si Yezuan ay napakaingat. Habang palalim ng palalim ay ramdam na ramdam niya ang marahas na aura sa hangin na pabigat ng pabigat. Sa kabutihang palad, alam na ni Yezuan kung ano ang pinakamadaling paraan upang harapin ang marahas na aura na ito. Upang ilagay ito ng tahasan, huwag sumipsip ng hininga sa hangin. Maaaring mahirap para sa iba na gawin ito. Ngunit para kay Yezuan, madali itong magagawa. Gumagamit man ng mahiwagang kapangyarihan ang ibang tao, o kung anong uri ng cultivation technique, kung gayon, hindi may iwasang hiramin nila ang kapangyarihan ng kawalan, at hindi may iwasang mahawas sila ng marahas na hininga sa hangin. Gayunpaman, hindi kailangang mag-alala ni Yezuan tungkol dito. Una sa lahat, noong una siyang dumating sa God Realm, mayroon siyang mga mahiwagang kapangyarihan o isang bagay. Sa mahigpit na pagsasalita, si Yezuan ay walang anumang bagay. Pagkatapos, kung ano ang magagamit ni Yezuan ngayon, ito man ay ang pag-atake ng Divine Sword, o ang kamay ng paglamon, ang mata ng insight. Kahit na ang Sword Servant, sa katunayan, ay hindi kailangan ni Yezuan na humiram ng kapangyarihan mula sa kawalan. Pagkatapos, natural, ang marahas na aura na ito ay maaaring baliwalain ni Yezuan. Sa panlabas na lugar na ito, walang panganib. Bagamat may mga kakaibang demonyong Diyos at mga katulad nito sa daan, halos kapareho sila ng langkon na iyon. Isang bagay lang ang magpanggap na baboy at kumain ng tigre, at nilamon ni Yezuan, at siya nga pala, nakakuha din siya ng ilang universe ring. Sa ganap na lambak na ito, hanggat ginagamit mo ang banal na kapangyarihan upang lumaban, hindi may iwasang mahawahan ka ng marahas na aura. Tanging ang mga halimaw na walang lakas ay mabubuhay dito. Siyempre, kung ito ay isang halimaw o isang bagay, hindi ito maglalagay ng anumang banta kay Yezuan. Hanggang, naglakad si Yezuan papunta sa entrance ng Tungtian Gorge. Tungtian Gorge. Katulad ng pangalan nito, ito pala ay isang kanyan na umaabot sa langit. Ang kanyan na ito ay itinayo sa isang malaking bundok ng mga Diyos. Gaano kataas ang bundok? Walang nakakaalam, at least, hindi alam ni Yezuan at ng mga malas na bastard na nilamon ni Yezuan. Marahil ay posible na ang puntod ng mga Diyos ay matatagpuan sa tuktok ng bundok. Gayunpaman, walang dumating, kaya natural na. Walang nakakaalam. Alam ni Yezuan na mula sa Tungtian Gorge na ito, sa daan, nagsimula na ang panganib, at hindi na ang mga patay na kaluluwa o marahas na hininga. Dito, mayroon ng iba't ibang mga ipinagbabawal na pormasayon, o pag-atake ng alien beast. Sa wakas nakarating ka na ba dito? Kung gayon, gusto kong makita kung gaano kalakas itong tinatawag na Tungtian Gorge.
Hinawakan ni Yezuan ang Divine Sword sa kanyang kamay at lumabas ng walang pag-aalinlangan. Sa isang iglap, nagbago ang kulay ng mundo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mula nang tumuntong sa Tungtian Gorge, ganap na nagbago ang tanawin sa paligid. Siyempre, pinaghandaan na ito ni Yezuan. Sa katunayan, ang nakikita ngayon ni Yezuan ay ang tunay na anyo ng Absolute Valley. Mga lantang puno, sirang bato, bangkay, buwan ng dugo, maulap na hangin. Ito ay bumubuo ng isang kakaibang larawan, at ito ay sinamahan din ng hindi mabilang na mga panganib. Ang unang antas ay nasa unahan, ang dagat ng mga buto. Sa sandaling makapasok ka, magkakaroon ng hindi mabilang na mga kalansay na patuloy na lilito. Walang ibang paraan kundi ang makalusot. Ang lakas ng mga kalansay na ito ay mula sa mga ordinaryong kalansay na walang base sa paglilinang hanggang sa ibaba ang ranggo ng siyam. Ang paghihintay para sa mga Diyos na linangin, ganap na makalusot sa kanilang mga kakayahan. Mahinang sabi ni Yezuan. Gayunpaman, walang pag-aalinlangan sa mga yapak. Ito ay isang kanya na tila walang gaanong espesyal, syempre, maliban sa mga kuwebo sa nakapalibot na mga pader. Nang sa wakas ay pumasok si Yezuan dito, sa wakas, sa kuweba, hindi mabilang na mga buto ang nagsimulang lumitaw. Sa ilalim ng salamin ng Blood Moon, ang kulay ng mga butong ito ay naging madilim na pula. Duguan madilim na pula, tahimik, imposibleng magsalita ang mga skeleton na ito. Nang makita nila si Yezuan sa unang tingin, agad silang naglunsad ng sorpresang pag-atake. Ang malataid na mga kalansay ay sumugod patungo kay Yezuan. Walang katapusang. Hindi ko alam kung 100,000 o 1,000,000. Ang mga butong ito ay ang pagkakatawang tao ng hindi mabilang na mga tao na pinatay ng sinaunang Diyos para sa sakripisyo noong itinayo ang libingan ng Diyos. Patayin. Sa kanyan, natahimik sa loob ng maraming taon, sa wakas ay lumabas ang isang boses. At nagmamadali na si Yezuan. Ding, may nakitang espesyal na kayamanan ang puso ng balangkas. Inirekomenda na agad itong makuha ng host. Biglang tumunog ang sound ng system. Sa totoo lang, sa sobrang walang laman na lugar na ito, nakakarinig ng pamilyar na boses, napakasarap pa rin ng pakiramdam na iyon. Bukod dito, pagkatapos mabaygo ang sistema, tila nagiging makatao, at nagbibigay pa nga ng mga mungkahi. Dapat mong malaman na ang nakaraang sistema ay pawang mga nagyayalong senyales, at nagdulot din ito ng problema para kay Yezuan sa iba't ibang paraan, tulad ng pagbuo ng isang may hawak ng bloodline at paghabol kay Yezuan. Ngunit muli, ano itong kalansay na puso? Siyempre, dahil inirekomenda ng system na makuha ito, tiyak na hindi ito masamang bagay. Tumingin si Yezuan, mabuting tao, isang malaking balangkas na may taas na 100 metro ang naglalakad patungo kay Yezuan. Napakakapal ng buto ng lalaking ito. Tuwing lalabas siya, sinisipan niya ang daan-daang kalansay sa kanyang harapan. At sa kamay niya, may hawak din siyang skeleton sword. What the hell? Hindi alam ni Yezuan. Gayunpaman, alam niya na sa dibdib ng napakalaking kalansay na ito, ang bagay na may malabong kulay dugo na liwanag ay ang tinatawag na puso ng kalansay. Ang Divine Sword ay umindayog muli. Daan-daang mga kalansay ang direktang pinutol, at si Yezuan ay sumugod din patungo sa malaking kalansay. Pagsira sa Diyos. Sa isang iglap, ang God-destroying slash ay may sariling special effect na na-activate. Ang pagharap sa mga demonyong Diyos tulad ng mga skeleton, ang pagkakataon ng isang kritikal na strike ay 100%. Sa isang malakas na putok, ang malaking balangkas ay direktang tinadtad ni Yezuan. Patayin gamit ang isang espada. Sa sandaling gumalaw ang figure, direktang kinuha ni Yezuan ang puso ng balangkas. Sa oras na ito, natutunan ni Yezuan ang paggamit ng pusong bungo na ito sa pamamagitan ng sistema. Kabanata 2102, Attendant ng espada na lantang buto. Skull Heart, isang espesyal na material na maaaring gamitin upang i-synthesize ang Withered Bones Swordsman. 3 kalansay na puso ay pinagsama sa isang patay na Bone Sword Servant. Walang limitasyon sa bilang ng mga lantang buto na swordsman, at maaaring dagdagan ng host ang bilang ng walang limitasyon. Ang Withered Bone Swordsman ay nahahati sa 9 na grado, at bawat pag-upgrade ay kumonsumo ng tiyak na halaga ng Skeleton Heart.
Ang lantang Bone Swordsman ay may malakas na kakayahan sa pagtatanggol, karaniwang kakayahan sa pag-atake, at maaaring mabuhay muli gamit ang isang bungo na puso pagkatapos mapatay, at mapanatili ang orihinal na antas ng pagpapahusay pagkatapos ng muling pagkabuhay. Oo, ang Heart of the Dead Bones ay talagang isang kinakailangang material para sa pag-synthesize ng espesyal na Sword Attendant, ang Dead Bone Sword Attendant. Gayunpaman, ang lakas nitong Withered Bone Sword Attendant ay talagang hindi ganoon kagaling. Hindi lang siya makakapag-level up kay Yezuan, ngunit ang pangunahing punto ay ang kanyang panimulang antas ay napakababa pa rin. Sa madaling salita, kailangan ni Yezuan na gumamit ng Sword Attendant na may mababang antas ng Godman Cultivation Base ngayon. Kung gayon, ang pangatlong antas ng lantang Bone Sword Attendant na ito ay isang mababang antas na kaharian ng Diyos-tao. At ang pang-apat na antas na lantang Bone Sword Attendant ay ang pangunahing Diyos lamang ng mga Diyos. Medyo walang lasa, gayunpaman, paano kung ang bilang ng mga Skeleton Heart ay malaki? Tumingin si Yezuan sa hindi mabilang na dagat ng mga kalansay. Bahagyang ngumiti ang gilid ng bibig niya. Magandang bagay, ang mga milyong kalansay na ito ay nagbibigay lamang sa kanya ng pagkain. Ilang skeleton heart ang maaari sa 1,000,000 skeleton. Hindi alam ni Yezuan, ngunit alam niya na sa pagkakataong ito, tiyak na hindi maliit ang mga benepisyong makukuha niya. Patayin, walang katapusang kadiliman. Dahil sa limitasyon ng marahas na hininga, magagawa lamang ni Yezuan ang kanyang sarili at gamitin ang Excalibur upang patayin ang mga kalansay na ito. Gayunpaman, ang nakakatakot na katangian ng Divine Sword, na nakaharap sa nakakatakot na katangian ng sinumang ability god maliban sa mga Diyos ng sangkatauhan, ay gagawa ng isang kritikal na hampas. Madali para kay Yezuan na patayin ang mga kalansay na ito. Tumayo si Yezuan sa bangkay ng isang malaking balangkas at tumangay gamit ang isang espada. Hindi mabilang na mga kalansay ang nabasag sa lupa. Ang buong kanya na espasyo sa oras na ito ay natatakpan ng hindi mabilang na mga buto. At ang bilang ng mga butas ay lumiliit at lumiliit. Tuldok, tuldok, tuldok. Aba, hahaha. Isang kakaibang boses ang dumating, tila, ito ay isang uri ng spell. Biglang tumingin sa harap si Yezuan. Nakita ko na ang mga taong walang pangalan na nakasuot ng itim na balabal ay nagtipon-tipon, sumisigaw ng mga salita sa kanilang mga bibig. Anong nangyari? Ano ba naman yang mga yan? Biglang gumalaw ng bahagya ang kalansay sa ilalim ng mga paa ni Yezuan, at ito ay naging sa muling pagkabuhay. Damn! Hindi nila maaaring hayaang buhayin muli ang mga kalansay na ito. Si Yezuan ay natakot. Kung ang balangkas sa kanyan ay binuhay muli ng lalaking nakasuot ng itim na balabal, kung gayon paano siya, si Yezuan, mabubuhay. Gumalaw ang figure, si Yezuan ay nagmamadaling umakyat. Boom! Gamit ang isang casual na espada, direkta nitong binasag ang isang malaking kalansay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi man lang nakuha ni Yezuan ang puso ng kalansay, at dumiretso sa mga sirang buto sa kalangitan. Hindi huminto ang mga yabag, at sumugod ng walang tigil. Boom boom boom, si Yezuan ay tumalon ng mataas, at sa mapahamak na kanya na ito, walang mga paghihigpit sa hangin, kaya't hindi makakalipad si Yezuan. Gayunpaman, kung hindi ka makakalipad, maaari ka pa bang tumalon? Sa tuwing siya ay tumalon, isang grupo ng mga kalansay ang direktang madudurog dahil sa napakalaking kapangyarihan ni Yezuan. At ang bilis ni Yezuan ay hindi nang ahas na huminto kahit sandali. Sa oras na ito, kalahati ng daan-daang libong kalansay na sa wakas ay napatay ni Yezuan, ay tumayo ng pasuray-suray. Iyon ang huling beses na pinatay niya ang dahilan kung bakit si Yezuan ay walang magawa. Kung pumunta siya dito minsan, gugustuhin ni Yezuan na maging ligaw. Hindi dapat hayaan silang magtagumpay. Tuldok, tuldok, tuldok. Give me death. Who cares what the hell you are? Biglang tumalon si Yezuan, ang pagtalon na ito, 100 metro ang taas. Naisaaktibo na ang pagbabawal sa hangin, ngunit sa kasamaang palad, hindi lumilipad si Yezuan, at hindi siya gumamit ng anumang divine power, kaya kahit na ang pagbabawal sa hangin na ito ay hindi makakatulong kay Yezuan. Pagsira sa Diyos. Boom! Isang malakas na sinag ng liwanag, sa ilalim ng pag-iilaw ng buwan ng dugo, na direktang naglaslas tulad ng 5 lalaking nakaitim na balabal. Boom boom boom! Tuloy-tuloy na tunog.
Gamit ang galit na espadang ito, pinutol ni Yezuan ang isang kanyan mula sa Tungtian Gorge. At ang 5 itim na nakabalabal ay pinugutan ng ulo ng walang anumang pananabik. Lumapag si Yezuan at lumapit sa 5 tao. Basta, bitawan mo yung balabal na yan. Natigilan si Yezuan nang makitang wala sa loob, maliban sa 5 puso ng mga kalansay na medyo kakaiba, wala talaga, kahit isang buto. Ano ito? Siyempre, hindi gaanong kayang pamahalaan ni Yezuan. Matapos matanggap ang 5 espesyal na skeleton heart na ito, nagpatuloy si Yezuan sa pagpatay tulad ng skeleton sea na iyon. Ang labanan ay tumagal ng 3 buong araw. Siyempre, tumagal ng 3 araw upang patayin ang milyon-milyong kalansay, kabilang ang hindi mabilang na mga mabababang Diyos, at huwag nating pag-usapan ang tungkol sa kapangyarihan ng labanan. Ang pagtitiis ay talagang hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, pagkatapos patayin ni Yezuan ang mga kalansay na ito, nagkaroon siya ng ibang ideya sa kanyang puso. Alam mo, ayon sa katotohanan, ang ganoong lugar ay hindi dapat limitado sa mga kalansay ng mas mababang mga Diyos at tao. Tapos, isa lang ang posibilidad, ang pagsubok na ganito. Natatakot ako na hindi lang itong lugar na ito. Siyempre, hindi naman tutol si Yezuan. Sa pagkakataong ito, bagamat hindi siya sumabog ng anumang mga kayamanan ng henyo, ang kanyang antas ay karaniwang hindi umunlad. Gayunpaman, nakakuha siya ng higit sa 130 ordinaryong skeleton heart at 5 espesyal na skeleton heart. Ang bagay na ito ay magandang bagay. Ang Skull Swordsman, kung paano sasabihin, ay dapat ding lumabas, lalo na sa lugar na ito ng patuloy na krisis, maaari itong magkaroon ng hindi inaasahang epekto. System, isynthesize ko ngayon si Skeleton Swordsman. Agad na sabi ni Yezuan sa kanyang isipan. Kahit na ang pangalan ay tinawag na Lantang Bone Swordsman, tinawag ito ni Yezuan na Skeleton Swordsman, ngunit hindi ito masama. Ding, ang host ay maaaring gumamit ng 3 Skeleton Heart para isynthesize ang isang first class na Lantang Bone Sword Servant. Sige, isa muna, sa isang iglap, nawala ang 3 balangkas na puso, at pagkatapos ay lumabas ang isang kalansay. Ang pangit naman, si Yezuan ay walang magawa. Siyempre, ang bagay na ito ay para lamang sa pansamantalang paggamit, at si Yezuan ay hindi masyadong partikular tungkol dito. System, gusto kong i-upgrade itong Withered Bone Sword Attendant. Ding, ang Lantang Bone Sword Attendant ay na-upgrade mula sa unang antas hanggang sa 2nd antas, at 10 skeleton heart ang kailangan. Okay, upgrade. System, magpatuloy sa pag-upgrade. Ang level 1 hanggang level 2 ay 10, at ang level 2 hanggang level 3 ay 50. Siyempre, si Yezuan ay may higit sa 100 skeleton heart sa kanyang mga kamay, kaya hindi siya masama ang pakiramdam. Wala masyadong ginawa si Yezuan. Isang Lantang Bone Sword Attendant, sapat na para magamit niya ngayon. Ang sobrang skeleton heart, itago natin ito para sa muling pagkabuhay. Gayunpaman, ano ang 5 espesyal na balangkas na puso? Ding, ang espiritu ng kalansay, ang kinakailangang material upang isynthesize ang hari ng mga patay na buto. Sa kasalukuyan, hindi sapat ang material ng host, at pansamantalang hindi alam ang partikular na impormasyon. Panipi, well, mukhang ang skeleton spirit na ito ay upgrade ng skeleton heart. Inalis ni Yezuan ang kanyang mga pagdududa. Mag-move on ka na lang. Siyempre, sa pagkakataong ito, hinayaan niya ang Lantang Bone Sword Attendant na magbukas ng daan. Ang pangit ay pangit, ngunit kapaki-pakinabang. Pagpasok pa lang dito, nakuha ni Yezuan ang Withered Bone Sword Attendant. Pagkatapos, sa unahan, ano pa ang makukuha ni Yezuan? Kabanata 2103 Gintong Kristal. Siyempre, ang Tangchangxia ay hindi maaaring ganoon kasimple. Milyon-milyong mga kalansay, sa totoo lang, ay mga pampaganya lamang. Si Yezuan ay patuloy na sumulong, at pagkatapos ng 1 oras na paglalakad, muli siyang nakatagpo ng problema. Sa oras na ito, naunang naglakad si Withered Bone Swordsman upang buksan ang daan. Gayunpaman, sa lupa na orihinal na hindi kapansin-pansin, biglang, isang malaking bibig ng dugo ang nabuksan, at talagang nilamon nito ang lantang tagapagsilbi ng espada sa isang kagat. Ding, patay na ang lantang katulong na espada. Ding, gumamit ang host ng skeleton heart para matagumpay na buhayin ang patay na bone sword servant.
Pumunta ako, hindi nakaimik si Yezuan. Ngayon lang, napakabilis ng lahat kaya hindi naintindihan ni Yezuan ang nangyari. Matapos muling mabuhay ang lantang Bone Sword Servant, ang lupa sa harap niya ay tila hindi nangyari, at ang dagwang bibig ay tila hindi kailanman lumitaw. Hindi, sa pagkakataong ito, dapat makita ni Yezuan kung ano ito. Patuloy na sumulong ang Withered Bone Sword Attendant. Sa pagkakataong ito, halatang mas maingat na siya. Maingat ding binigyang pansin ni Yezuan ang sitwasyon sa paligid. Isang hakbang, dalawang hakbang. Ang lantang Bone Swordsman ay umusad ng hakbang-hakbang, ngunit tila walang nangyari. Gayunpaman, nang medyo nakahinga si Yezuan, muling lumitaw ang dagwang bibig. Sa isang iglap, ang Withered Bone Sword Attendant ay napalunok muli. Ding, patay na ang lantang Bone Swordsman. Ding, ginamit ng host ang puso ng balangkas para matagumpay na buhayin ang patay na Bone Sword Servant. What the hell? Hindi nakaimik si Yezuan, ngunit sa pagkakataong ito, malinaw na ang nakikita niya. Gayunpaman, ang susi ay ang bagay na ito, hindi niya alam kung ano ito. Anong klaseng halimaw ang sinasabi mo? Hindi naman, dahil bukod sa napakalaking bibig, wala pang ang katawan. Ang bagay na ito ay ganap na binubuo ng lubhang matatalas ng ngipin. Bilugan ng bilog, parang spiral. Nang lemunin niya ang Withered Bone Sword Attendant, mabilis na umikot ang mga ngiping iyon sa loob. Ano ang pinakamalakas na kakayahan ng lantang Bone Swordsman? Ngunit ito ay depensa. Masasabing kahit na si Yezuan, isang third level na lantang Bone Sword Attendant, ay may lakas lamang ng isang mababang antas na Diyos, ngunit sa mga tuntunin ng pagtatanggol lamang, ito ay maihahambing sa isang mataas na antas na Diyos. Gayunpaman, sa mga mabilis na umiikot na ngipin, wala kahit isang segundo ng pagtitiyaga. Anong kakilabot na bagay? Sa pamamagitan ng pagsusuri, nakuha ni Yezuan ang mga paunang resulta. Ang resulta ay isang punto lamang, iyon ay, ang bagay na ito ay hindi isang nilalang sa lahat, ngunit isang nakulong na mekanismo. Ate, paano ito naglalaro? Kung ito ay isang demonyong Diyos, kung gayon si Yezuan ay maaaring patayin. Gayunpaman, kung ang bagay na ito ay isang organ, hindi ito madaling makuha. Dahil, hindi nang ahas si Yezuan na makipagsapalaran sa kanyang sarili. Ang ganitong uri ng mekanismo ay parang trigger, at maaaring ang Withered Bone Sword Attendant ay lumakad at hindi nagkaroon ng anumang problema. Ngunit kapag turn na ni Yezuan, lalabas ang panganib. Ang bagay na ito ay hindi madaling gawin. Natahimik si Yezuan. Sa himpapawid, may pagbabawal sa himpapawid, para hindi na makadaan si Yezuan sa ere. Sa lupa, may isa pang krisis. Malungkot na paalala, hindi kaya mapatigil si Yezuan dito. Hindi pwede. Dahil ito ay isang ahensya, dapat mayroong isang paraan upang masira ito. System, bigyan mo ako ng 10 first class na lantang Bone Sword Servant. Hanggat ito ay ang puso ng isang kalansay, pagkatapos ay maaari itong walang katapusan na synthesize ang mga lantang buto ng mga tagapaglingkod ng espada. Kahit na ang first level na lantang Bone Sword Attendant ay walang silbi, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, ito ay lubhang kapakipakinabang pa rin na gamitin ito upang mahanap ang paraan at mahanap ang mekanismo. Kaya ngayon, gagamitin ni Yezuan itong mga lantang buto na Sword Attendant para tingnan ito. Mabilis na lumitaw ang 10 first level Withered Bone Sword Attendant, at sa utos ni Yezuan, direktang ginalugad nila ang paligid. Mga organo at mga katulad nito, hanggat maaari nilang mahanap ang kanilang mga switch, o mga kondisyon sa pag-trigger. Tapos, makakapasa ka. Ang dapat gawin ngayon ni Yezuan ay hanapin ang susi. Ang pagkamatay ng lantang Bone Swordsman ay paulit-ulit na nagpapahina sa puso ng kalansay sa kamay ni Yezuan. Biglang nakakuha ng atensyon ni Yezuan ang pagkamatay ng isang lantang Bone Sword Attendant. Hindi, ang oras ng pagkamatay nitong lantang katulong na buto ng espada ay halatang kalahating punto na mas mabagal kaysa sa iba pang lantang katulong na espada ng buto. Kahit na ang pag-deploy ng mekanismong iyon ay medyo mas mabagal. Dito, may kumokontrol. Panipi, sa isang iglap, naisip na ni Yezuan ang isang posibilidad. Isang posibilidad na tila hindi malamang. Ang mekanismo dito ay hindi na trigger, ngunit kinokontrol ng isang tao. Pagkatapos, ngayong naiintindihan mo na ito, ang susunod na bagay ay magiging mas madaling hawakan.
Ang Withered Bone Sword Attendant ay muling umalis, at sa pagkakataong ito, sila ay kumalat ng malawak, at sila ay walang katulad na nagsusuri sa lahat ng dako. Gustong makita ni Yezuan kung sino siya, itinatago ang sarili sa dilim. Salamat sa pagkakaroon ng mga lantang buto na Sword Attendant na ito, kung hindi, kung ang katawan ni Yezuan ay kumilos, kapag siya ay nahulog sa bibig ng ahensya, ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Dito lang. Biglang, si Yezuan at ang lahat ng natuyong buto ay tumutok sa isang malaking itim na bato. Ang batong ito, sa tuwing ay activate ang mekanismo, magkakaroon ng mahinang pagbabago-bago. Bagaman, ang pagbabago-bago na iyon ay hindi masyadong malakas. Gayunpaman, hindi ito lubos na nalalaman ni Yezuan. Gusto kong makita kung paano ka nagtago this time. Patayin mo ako, panipi. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kamay ni Yezuan, ang Sword Attendant ng God-Human Realm Withered Bones, na kanina pa tumatawag, ay biglang sumugod, at direktang sinampahan ng frontal charge na hindi natatakot sa kamatayan, na tumama sa malaking bato. Boom! Isang marahas na pagsabog ang tumunog. Sa isang iglap, nadurog ang bato at ang natuyong buto ng espada. At ang lalaking nakatago sa bato ay tuluyang tumagas sa kanyang katawan. Isa pang kalansay. Isang kakaibang balangkas na nakasuot ng maroon na robe na may skeleton spirit sa bawat mata nito. Sa mga kamay ng kalansay na ito, hawak niya ang isang gintong kristal. Iyan ang pinanggagalingan ng kontrol ng ahensya dito. Haha, nakita ko ang katawan mo. Gusto kong makita, this time, saan ka nagtatago. Ang balangkas na nagmamanipula sa mekanismo ay walang anumang malakas na paglilinang. Ang tanging tungkulin niya ay kontrolin ang mekanismo dito. Kapag natuklasan, sa katunayan, wala nang kapangyarihang labanan. Tuldok, tuldok, tuldok. Pinatay ng isang espada, ang balangkas ay hindi makalaban sa pag-atake ni Yezuan. Hawak ni Yezuan ang gintong kristal sa kanyang kamay. Gayunpaman, hindi niya piniling lumunok. Ngayon, nakaramdam si Yezuan ng hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang puso. Nadama niya na, marahil, ang pangunahing layunin ng bawat antas dito ay hindi upang alisin ang mga pumapasok dito. Pero para masubukan ng mga pumasok dito. Bagaman ang pakiramdam na ito ay ganap na walang batayan. Gayunpaman, dahil mayroon siyang ganoong intuition, hahawakan ni Yezuan ang kanyang mga kamay. Sa makatuwid, iniwan ni Yezuan ang gintong kristal. Oo naman, walang may kontrol. Hindi na muling nagpakita ang makapangyarihang higanteng bibig. Nalampasan ni Yezuan ang antas na ito. Ituloy mo. Ang daan sa unahan ay itinutulak pa rin ng mga lantang buto na Sword Attendant, habang si Yezuan ay sumusunod sa malayo. Kabanata 2104 na Supreme Endless Trials. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang pagsubok na kinaharap ni Yezuan ay isang tulay. Isang tulay na medyo kakaiba. Sa paligid ng tulay na ito, mayroong isang malakas na nakakalason na makamandag na ambon, kahit na ang pinakamakapangyarihang third level na lantang bone swordsman, na pumasok dito, ay hindi tatagal ng mas mababa sa 3 segundo. At ang hanay ng makamandag na fog na ito, masasabing kahit na umaban si Yezuan ng buong bilis, hindi siya dadaan sa loob ng kalahating oras. To put it bluntly, itong makamandag na fog ay isang lugar na bawal dumaan. Sa nakalalasong fog, may tulay. Isang kakaibang chain bridge. Bakit kakaiba ang tulay na ito? Dahil, sa magkabilang gilid ng tulay, may mga eskultura ng iba't ibang halimaw. Kapag may lumalapit na tagalabas, agad na madyay gising ang eskultura at walang pag-aalinlangan sa taong nasa harapan nito. Gaano kahaba ang tulay? Natatakot ako na ito ay higit sa 1,000,000 metro. Sa ibabaw nito, karaniwang bawat 10 metro, mayroong isang pares ng mga naturang eskultura. Ang bakal na cable ay hindi ordinaryong bakal na cable. Mayroong isang espesyal na uri ng enerhiya sa bakal na cable na ito. Ang tulay na ito ay binubuo ng 16 na bakal na cable sa kabuuan, at sa pagitan ng bawat 2 bakal na cable, magkakaroon ng kakaibang liwanag. Ang mga taong nakatayo sa liwanag na ito ay parang nakatayo sa patag na lupa. Siyempre, kailangan mong patuloy na sumulong. Kung tatayo ka sa parehong posisyon ng masyadong mahaba, makikita mo na ang kulay ng liwanag ay nagbabago mula puti hanggang pula. Kapag ito ay
Umabot sa pulang-pula, hindi lamang ito lalabas ng isang malakas na iba't ibang pag-atake ng apoy, ngunit direkta ring masira. Ang lantang Bone Sword Attendant ni Yezuan ay nahulog sa hindi magagapi na kailaliman dahil sa biglang nabasag na light curtain, at direktang nahulog sa kamatayan. Ito ba ay isang bagong pagsubok? Tapos, laban tayo. Kung gusto mong pigilan si Yezuan sa pamamagitan ng pag-asa sa mga eskulturang ito, tila masyado kang nag-iisip. Tuldok tuldok tuldok. Nang matagumpay na dumaan si Yezuan sa lugar na ito, mas natitiyak niya na ang lugar na ito ay talagang isang espesyal na disenyong lugar ng pagsubok. Dahil, sa dulo ng tulay na bakal, nakatagpo si Yezuan ng isang pares ng mga halimaw na may mataas na antas ng paglilinang sa kaharian ng mga Diyos at tao. Ang tanging bagay na ikinalulungkot ni Yezuan ay ang mga eskultura na ito ay walang anumang halaga na lumalamon. Sa makatuwid, hindi man lang napabuti ni Yezuan ang kanyang antas. Nang tuluyang nalampasan ni Yezuan ang tulay na bakal, dumating siya sa huling pagsubok ng Tongtian Gorge. At sa pagkakataong ito ang tunay na pagsubok, dahil sa pagkakataong ito, malinaw na nakasulat ang mga patakaran. Isang lapida, isang malaking stone tablet na may taas na higit sa 10 metro. Nang dumating si Yezuan dito, isang illusory figure ang biglang lumitaw mula sa stone tablet. Napakalabo ng figure na hindi makita ni Yezuan ang kanyang mukha. Welcome, 176,872 testers, congratulations sa pagpasok sa Supreme Endless Trial na iniwan ng Great Master. Kapag sinimulan mo, maliban kung pumasa ka, mananatili ka dito magpakailanman. Siyempre, sa pamamagitan ng pagsubok, makakakuha ka ng hindi inaasahang benepisyo. Ang matanda ay ang tagapag-alaga ng unang antas. Sa pamamagitan nito, makakakuha ka ng mana mula sa Panginoon. Magsumikap ka, tester. Matagal nang walang nakakadaan dito matandang inaabangan ang performance mo. Hindi gaanong nagsalita ang phantom figure, ngunit nakahinga ito ng maluwag kay Yezuan. Ito ay tiyak na ito ay isang pagsubok, kung gayon, si Yezuan ay walang alinlangan na magiging mas ligtas. Muli, ito ay kumakatawan sa walang limitasyong mga pagkakataon. Ang alam na ni Yezuan ay isa itong pagsubok na iniwan ng isang sinaunang Diyos, at ang mga bagay na kinuha ng sinaunang Diyos ay malamang na hindi mga ordinaryong bagay. Kahit na hindi ko alam kung bakit ako nakapasok dito nang hindi maipaliwanag, kailangan kong sabihin na ito ay isang pagkakataon. Sa mga alingaw-ngaw sa labas ng mundo, ang Valley of the Territory ay talagang pagsubok ng isang sinaunang Diyos, at hindi ko alam kung ilang tao ang mamamatay kapag kumalat ang balitang ito. Siyempre, lahat ng ito ay kalabisan na ngayon. Sa oras na ito, handa na si Yezuan. Hakbang sa unang pagsubok na ito. Bawal bundok. Forbidden Mountain, isang misteryosong bundok na sakop ng lahat ng uri ng pagbabawal. Saying siya ay malaki, siya ay talagang napakalaki. Sabi nga na maliit siya, sa katunayan, ang nakikita ng mata ay isang batong kasing laki ng palad. Ang lahat ay dahil sa pagbabawal dito. Upang maging tumpak, ang bundok mismo ay talagang isang projection lamang sa kawalan. Nang pumasok si Yezuan, masasabing umiiral siya sa ganap na lambak na ito, o masasabing na-teleport na siya sa ibang dimensyon. Sa Forbidden Mountain, mayroong kabuuang 970,000 na pagbabawal. Ang mga uri ng mga pagbabawal na ito ay mas nakakagulat, ngunit lahat sila ay may isang bagay na karaniwan, iyon ay, ang bawat pagbabawal ay tinatakan ng isang kayamanan. Kung ito ay isang henyo na kayamanan o isang mahiwagang sandata, hanggat ang paghihigpit ay maaaring buksan, pagkatapos ay ang mga bagay na nasa loob nito ay maaaring makuha. Masasabing walang panganib dito. Siyempre, ang hirap ng pagbabawal. Kung mas mapupunta ka sa tuktok ng bundok, mas mahirap. Tuldok tuldok tuldok. Ding, congratulations sa host, buksan ang ban, at kunin ang malinaw na bato. Isang prompt mula sa system ang nagpatigil kay Yezuan saglit. Hoy, mangshishi talaga. Nagulat si Yezuan nang may hawak siyang bato sa kanyang kamay. Ito ay isang magandang bagay, ang maliwanag at extinguishing na bato ay isa sa mga pangunahing materyales para sa pag-synthesize ng Shadow Guard Sword Servant. Inalis ni Yezuan ang Ming Destruction Stone, at labis na masaya sa kanyang puso. Ang Shadow Guard Sword Servant ay hindi isang bagay na maihahambing sa Withered Bone Sword Servant.
Withered Bone Swordsman, bagamat malakas ang depensa niya at may posibilidad na mag-level up. Ibig sabihin, kung may sapat na skeleton heart si Yezuan, kahit na sa kanyang kasalukuyang yugto, maaari siyang gumawa ng super invincible na lantang Bone Sword Servant. Sa kasamaang palad, ang skeleton heart na ito ay hindi madaling makuha. Gayunpaman, iba ang Shadow Guard Swordsman. Mayroon siyang tatlong espesyal na kakayahan, walang kamatayan, hindi nakikita, at magkakasamang nabubuhay. Ang immortalidad ay madaling maunawaan, ito ay walang katapusang muling pagkabuhay. Ang invisibility ay madaling maunawaan, iyon ay permanenteng invisibility. Ang susi ay ang magkakasamang buhay. Ang coexistence na kakayahan ng Shadow Guard Sword Attendant na ito ay nangangahulugan na ang lahat ng combat power ay maaaring ganap na mapalin kay Yezuan. At, anuman ang kaharian, o kakayahang lumago, kahit na anumang kagamitan na ginamit ni Yezuan, Shadow Guard Swordsman, ay automatikong kokopya ng isang set. Ang gayong makapangyarihang eskrimidor, tulad ng isang magkakasamang kasanayan, ay nakapagselos na kay Yezuan. Dapat ipatawag ang eskrimidor na ito. Ang gayong nakakatakot na kakayahan ay dapat gamitin ni Yezuan. Sa pagtingala at pagtingin sa hindi mabilang na mga paghihigpit, ang mga paggalaw ni Yezuan ay ilang beses na mas mabilis. Ding, binabati kita sa host sa pag-unlock sa ika-libong pagbabawal at pagkumpleto sa nakatagong subtask ng pagbawi ng system. Tumaas ng 5% ang rate ng pagbawi ng system. Ding, i-unlock ang kakayahan ng system na sirain ang pagbabawal. Walang kamalay-malay, talagang na-unlock ni Yezuan ang 1,000 paghihigpit. Siyempre, ang pinagkatiwalaan niya ay siyempre ang Aconite na binili niya sa Lingshan Pavilion. Gayunpaman, walang pakialam ang system, basta i-unlock ito ni Yezuan, ayos lang, at wala itong pakialam kung ano ang ginagamit niya. Mga nakatagong subtask, bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan. Masyadong mahirap ang sistemang ito. Bilang karagdagan sa mga pangunahing gawain sa pagbawi ng system, mayroon ding ilang mga nakatagong gawain na maaari ring ibalik ang system. Siyempre, ito ay walang alinlangan na isang magandang bagay para kay Yezuan. Kabanata 2105, ang nakulong na lalaki sa ipinagbabawal na bundok. Biglang inangat ni Yezuan ang kanyang ulo, tumingin sa ipinagbabawal na bundok, at ngumiti ng may pagmamalaki. Anuman ang kahihinatnan ng ibang mga tao na pumasok dito, gayunpaman, para kay Yezuan, ang ipinagbabawal na bundok na ito ay naayos na. Ang 79,000 kayamanan na nakatatak sa ipinagbabawal na bundok na ito, siya, si Yezuan, ang kumuha nito. Dahil, ang pag-alis ng kakayahan ng system na labagin ang pagbabawal ay walang alinlangan na katumbas ng pagpayag kay Xuanbai na samantalahin ang pagbabawal na ito. Tuldok. Ang iba ay nagtrabaho ng husto, kahit na nakulong sa daan-daang libong taon, at mahirap na sumulong ng husto. Gayunpaman, nandito rin si Yezuan, ngunit ilang minuto lang. Sa harap ni Yezuan, ang ipinagbabawal na bundok na nakakulong sa hindi mabilang na malalakas na lalaki. Ay tila napakarupok, dahil sa ban-busting function ng system na ibalik ito. Ang iniisip ng iba ay patuloy na umusad patungo sa tuktok ng bundok, para lang magbukas ng bawal na daan. Ngunit wala na si Yezuan, ngunit patuloy siyang naglalakad sa paligid ng ipinagbabawal na bundok. Dahil ang gusto niyang gawin ay kunin ang lahat ng gamit sa buong bawal na bundok. Well, ebony root, Hualian vine, frozen blood grass. Walang kwenta, kainin natin. Muling iwinagayway ni Yezuan ang kanyang mga kamay upang palayain ang tatlong paghihigpit at inalis ang mga kayamanan, ngunit pagkatapos na malaman na hindi ito gaanong pakinabang, diretsyo niyang piniling kainin ito. Sa katunayan, hanggang ngayon, sa wakas ay nakahanap si Yezuan ng ilang abnormal na lugar. Hanggang ngayon, nakaranas siya ng kabuoang 320,000 mga paghihigpit, na lahat ay inilabas niya, at pagkatapos ay inalis. Gayunpaman, kabilang sa 320,000 na mga paghihigpit, halos 20,000 na mga paghihigpit ang malinaw na nabuksan, at ang mga kayamanan sa loob ay nasa mas mababang grado. Sa katunayan, ang isa sa tatlong paghihigpit na inalis ni Yezuan sa pagkakataong ito ay bumabawi pa rin, na nangangahulugan na ang paghihigpit na ito ay tinanggal lamang 1,000 taon na ang nakakaraan. Kawili-wili, lalong nagiging interesante,
Posible bang makakilala pa ako ng ibang tao dito? Iniligpit ni Yezuan ang kanyang mga gamit at nagpatuloy sa pag-scan ng mga paninda. Tulad ng isang tulisan, saan man siya pumunta, ang mga paghihigpit ay ganap na nasira, at lahat ng mga bagay sa loob ay kinuha niya ng walang pagbubukod. Ding, tumaas ang level ng host. Ang kasalukuyang level ay isang third-rank medium god. Kabilang sa mga kayamanan na nakuha ni Yezuan, ayon sa kahirapan ng pagbabawal, ang mga kayamanan sa loob ay mabuti at masama. Okay, alisin mo ito ng natural. Para naman kay Yezuan, na hindi minamaliit, direkta niyang nilalamon ito. Sa hindi inaasahan, bago niya namalayan, umunlad na ang kanyang kaharian. Si Yezuan ay nasa masayang kalagayan. 10 araw lang ang inabot niya para makapasok sa ipinagbabawal na bundok na ito. Bilang karagdagan sa pagkuha ng hindi mabilang na mga kayamanan, pinahusay din niya ang kanyang kaharian. Napakagandang bagay, hindi tatanggi si Yezuan. Sige, ituloy mo. Naghahanda si Yezuan na sumulong. Biglang, isang malakas na pamimilit ang gamulong sa kanya. Hindi maganda. Ito ay ang pamimilit ng mga Diyos. Biglang nabigla ang puso ni Yezuan. Kaharian ng Diyos sa langit. Bakit may powerhouse sa kaharian ng mga Diyos sa ipinagbabawal na bundok na ito? Niloloko mo ba sarili mo? Sa kaharian ng mga Diyos, si Yezuan ay hindi isang kalaban. Sa pagdating ng pamimilit, ngunit sa isang kisap mata, 2 figure ang dumating kay Yezuan. Diyos, higit pa sa isa. Pumunta ako. Nangangahulugan ba ito na hindi mabubuhay si Yezuan? Tiningnan ni Yezuan ang 2 tao sa kanyang harapan na kinakabahan. Masasabing ngayon, wala na siyang pagkakataong makatakas. Kapag ang 2 taong ito ay may malisyosong intensyon, tapos na si Yezuan. Sigurado ka bang ito ang batang ito? Oo, siya nga, 100% sigurado ako. Ito, ang kanyang paglilinang ng isang pangkaraniwang Diyos. Posible ba? Siya nga, 3 buong araw ko itong pinagmasdan ng palihim. Wala namang masama. Ang 2 Heavenly God Realm powerhouses ay tila walang pakialam kay Yezuan sa kanilang harapan, ngunit nag-uusap sila doon. Hindi naglakas loob na magsalita si Yezuan, ngunit hindi maiiwasang magtaka siya sa kanyang puso, ano ang pinag-aawayan nilang dalawa. Tuldok. Anak, ang mga pagbabawal na iyon, ngunit sinira mo. Biglang, isang tao sa wakas ang nagsalita kay Yezuan. Naban, si Yezuan ay natigilan saglit, at mabilis na nagsimulang alalahanin. Ito sa kanyang puso, ang mga patakaran ng ipinagbabawal na bundok na ito ay napakasimple at bastos. Kung lalabag ka sa pagbabawal, maaari kang umalis ng buhay at makakuha pa ng mga hindi inaasahang gantimpala. Kung hindi, ikaw ay makulong dito magpakailanman. Hindi kaya ang 2 taong ito ay talagang nagtatanong para sa kanilang sarili? Malamang. Marahil ito lang ang iyong pagkakataon. Hindi nag-atubili si Yezuan at direktang tumugon. Oo, sinira ko ang naunang pagbabawal, hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin. Sumagot si Yezuan sa pagsang-ayon, dahilan para magtinginan ng dalawa, at kapwa nakita ang nakakatakot na tingin sa mga mata ng isa't isa. Ikaw lang, umaasa sa akin ay. Napakabilis mong lumabag sa pagbabawal. Hindi kaya't isa kang bandmaster. Tuldok. Maglakas loob na magmahal, tinutulungan mo ang iyong sarili na isipin ang pangalan. Napangiti si Yezuan sa kanyang puso. Mula sa kanilang mga sagot, alam na ni Yezuan ang kanilang layunin. To put it bluntly, these guys are just poor people trapped in this forbidden mountain. Hindi bababasa, sa ipinagbabawal na bundok na ito, si Yezuan ay ganap na ligtas, dahil ang mga taong ito ay gustong mabuhay, gustong umalis sa ipinagbabawal na bundok na ito, dito lamang sila makakaalis. Pagkatapos, si Yezuan, na may makapangyarihang kakayahan na lumabag sa pagbabawal, ay walang alinlangan na magiging kanilang negong iligtas buhay na dayami. Dito man lang, hinding-hindi sila mangangahas na magkaroon ng kahit kaunting masamang kalooban kay Yezuan. Sa pag-iisip nito, napabuntong hininga si Yezuan sa kanyang puso. Heavenly God Realm. So ano? Dito, si Yezuan ang tunay na hari. Ang mga taong ito, anuman ang kanilang cultivation base, ay humihingi kay Yezuan. Hindi naman talaga master of prohibition pero konti lang ang alam ko.
Nabalitaan ko lang na may bawal na bundok dito kaya pumunta ako para subukan. Walang pakialam na sumagot si Yezuan, sa tonong iyon, bagamat itinatanggi niya na hindi siya ipinagbabawal na Panginoon, malinaw na ipinakita niya ang kanyang paghamak sa ipinagbabawal na bundok na ito. Ang dalawang eksperto sa Heavenly God Realm ay nagpakita ng kagalakan sa kanilang mga mukha sa isang iglap. Haha, haha, kami, sa wakas ay naghintay kami para sa isang tunay na master ng pagbabawal, Sampain, ang bastos na si Master Kuei, na nakulong sa isang pagbabawal sa loob ng 18,000 taon, sa ganitong paraan, sa amin, natatakot ako na hindi maraming tao ang makakaalis dito. Guro, isa na namang mabagyong gabi. Ito si Do Haiju, nakikiusap ako kay guro na paalisan ako rito. Panipi, ang dalawa sa kanila ay hindi nag-atubili, at sinabi kay Yezuan sa isang magalang na tono. Bahagyang ngumiti si Yezuan, at iwinagayway ang kanyang kamay sa isang mapagpanggap na paraan. Madaling sabihin, anyway, aalis na ako dito, tapos, sabay na tayo, makinig ka sa tono mo, parang hindi lang kayo dalawa. Baka may iba pang nakulong dito. Walang pakialam ang tono ni Yezuan. Ngunit ang aking puso ay matagal ng masaya, at ang dalawang Diyos, sa harap ko, ay kailangang maging masunurin. Gusto ko ang epektong ito. Kabanata 2106 na makatwirang bamboo sticks. Huwag kang magsinungaling sa Panginoon. Ang 32 taong hinintay ko ay pumasok sa paglilitis ng mga sinaunang Diyos 20,000 taon na ang nakalilipas. Sa kasamaang palad, ang unang pagsubok na ito ay nakulong sa akin sa loob ng 20,000 taon. Oy, ang pagbabawal na ito bagaman ang bundok ay wala sa anumang panganib, kung ang paghihigpit ay hindi masisira, higit pa rito, imposibleng makagalaw ako sa lahat ng panahon. Talagang daan-daang tao ang pumasok ng sama-sama, ngunit ngayon, 32 tao na lang ang natitira, at ang iba ay naubos na ang kanilang banal na kapangyarihan at ang kanilang mga pagkadyos ay nasira na. Pinunasan ko, medyo nagulat si Yezuan. Ang mga taong ito ay talagang dumating 20,000 taon na ang nakalilipas. Espesyal na code, ilang taon na si Yezuan ngayon. Ang 20,000 taon ay isang nakakatakot na bilang na hindi maisip ni Yezuan. Sa puso ni Yezuan, ang mga taong ito ay malamang na malungkot. Siyempre, hindi sasabihin ni Yezuan ang mga salitang ito, ngunit pinanatili pa rin niya ang ugali ng isang magiliw na amo, hindi natitinag. Nang makitang hindi tumugon si Yezuan, agad na sinabi ni Do Haiju. Guro, pakiusap, baka hindi alam ng amo, ang bawal na bundok na ito ay hindi kailangang lumabag sa pagbabawal, kailangan lang pumunta hanggang sa tuktok ng bundok, at mayroong isang paraan upang umalis sa tuktok ng bundok. Kalokohan, hindi ba alam ni Yezuan? Malinaw na alam ito ni Yezuan, ngunit may ilang mga kayamanan sa bawat isa sa mga paghihigpit na ito, kaya naman isa-isang nilalabag ni Yezuan ang mga paghihigpit. Siyempre, dalawang Diyos ang kaharap niya ngayon, kaya natural na hindi siya nang ahas na maging masyadong mapangahas. Pagkatapos ng isang oras na paglalakad, nakita na ni Yezuan ang isang malaking grupo ng mga tao sa di-kalayuan. Ang kakaibang bawal na bundok na ito ay isang oras lang ang layo, ngunit hindi maramdaman ng espiritual na pakiramdam ni Yezuan na may mga tao pa rin dito. Tuldok, tuldok, tuldok. Haha, lahat, pumunta dito, tingnan kung sino ang ibabalik ko, at sabihin sa iyo, ito ang tunay na master ng pagbabawal. Binati ni Do Haiju ang grupo ng mga tao mula sa malayo. Kaharian ng Diyos sa langit. Kaharian ng Diyos sa langit. Nakahiga sa isang malaking labangan, ito ay talagang nasa Diyos na kaharian. Ang mga mababang Diyos, ang gitnang mga Diyos, ang nakatataas na mga Diyos. Sa 32 tao na ito, ang pinakamasama ay nasa 9th rank lower God realm. Yung tiyuhin mo, nakaramdam ng kaunting lamig si Yezuan sa kanyang puso. Itong mga nakakatakot na lalaki, natatakot ako na kahit sino sa kanila ay nangangailangan lamang ng isang kamay, at maaari nilang durugan si Yezuan hanggang mamatay na parang langgam. 32 eksperto sa Heavenly God Realm. Nakakatakot na kapangyarihan. Tuldok, tuldok, tuldok. Do Haiju, sa tingin mo ba ang batang ito ay isang dalubhasa sa pagbabawal? Siya lang, isang batang lalaki sa gitnang antas ng Diyos tao na kaharian.
Biglang, isang matandang lalaki na nakarob ang direktang naglakad papunta kay Yesuan, at tila halos lahat ng tao rito ay naiinggit sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay katamtamang batayan ng paglilinang ng Diyos-tao. Nang makita ito, hindi na kailangang itanong ni Yesuan na ang taong ito ay ang tinatawag na Master Kuyo. Oo naman, nang hindi hinintay na magsalita si Yesuan, agad na sinabi ni Do Haiju. Master Kuei, ha? Nakita ko si Master Ye na nagwawalis ng mga paghihigpit sa ibaba gamit ang sarili kong mga mata. Hindi ako magdududa, bagamat tila hindi abnormal ang tono ni Do Haiju, ang panghahamak sa kanyang mga mata ay nagpatunay na sa kanyang kawalan ng tiwala sa Master Kui na ito. Siyempre, kung may iba pang nakulong sa pagbabawal sa loob ng 18,000 taon, natatakot ako na magkaroon sila ng ganoong ideya. Haha, okay, dahil sinabi mong Master of Restraint ang batang ito, hindi makikipagtalo sa iyo ang matanda, bata, halika, subukan mo itong pagpigil. Ang tinutukoy ni Master Kui ay, nakakagulat, ang paghihigpit na nakakulong sa kanya sa loob ng 18,000 taon. Si Yesuan ay masyadong tamad na sabihin na ang kanyang kaharian ay masyadong mababa. Masasabing kung wala siyang kakayahang lumabag sa pagbabawal, sa mata ng mga taong ito, hindi siya titingin sa kanya. Sa makatuwid, kailangan ni Yesuan na sirain ang pagbabawal upang patunayan ang kanyang halaga. Sa ganitong paraan lamang siya mapoprotektahan ng mga taong ito, o sa madaling salita, hindi siya mapapawi ng mga taong ito. Tuldok tuldok tuldok. Nang makitang hindi umimik si Yesuan, naglakad siya patungo sa pagbabawal, at agad na itinikom ng lahat ang kanilang mga bibig, kahit si Master Kui ay hindi nanunuya. Pagkatapos ng lahat, ang paglabag sa pagbabawal ay ang kanilang tanging pagkakataon upang mabuhay. Walang gagawa ng gulo sa oras na ito, dahil walang magtatawanan sa sarili nilang buhay. Gayunpaman, bagamat pumanig si Yesuan sa paghihigpit, hindi niya hinayaang gawin ito kaagad ng system, ngunit nakaupo lang doon na naka-cross-legged at nagsimulang ayusin ang kanyang mga nadagdag. Dahil napakalinaw ni Yesuan, ang pagbabawal na ito ay nakakulong sa mga taong ito sa loob ng 18,000 taon. Kung masira niya ito kaagad, natatakot siya na magdulot ito ng hindi kinakailangang gulo. Ang pag-upo na ito ay isang buong buwan. Sa buwang ito, hindi man lang kumikibo si Yesuan. At yung iba, parang pareho lang, walang kalahating aksyon. Tila tumigil ang oras. Hoy! Biglang bumantong hininga si Yesuan. Sa isang iglap, nagbago ng gusto ang mga mukha ng mga taong iyon. Hindi kaya walang kapangyarihan si Yesuan. Haha, little brat, isang ba na kahit na ang master na ito ay hindi masira? How dare you? Such a arrogant boy, dare to speak out. Sa oras na ito, si Master Kui ay nagpakita ng hitsura ng paghamak, at walang awa sa kanyang bibig. Agad ding naglakad si Do Haiju patungo kay Yesuan. Master, itong pagbabawal, wala ka bang magagawa? Oo, kung walang gagawin si Yesuan, kung gayon, naghihintay ba sila ng 18,000 taon, naghihintay na may pumunta rito? Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Yesuan, ngunit mabilis itong nawala, sa halip ay nagpakita ng walang magawang ekspresyon. Maaari kong sirain ang paghihigpit na ito, ngunit sa kasamaang palad, ang ilang mga materyales ay kailangan, at wala akong sapat na mga kayamanan ng henyo sa aking mga kamay. Patumbahin mo na, si Yesuan ay isang sampal sa mukha ni Thorn Guoga. Halika, Master, maaari mong kunin muna itong Chankun Rings, at gamitin ang laman sa loob. Kung hindi ito sapat, magagamit mo ang lahat ng resources dito. Biglang, isang nakatataas na Diyos ang direktang lumapit kay Yesuan, at nang siya ay bumaril, ito ay 5 Chankun Ring. Kinuha ito ni Yesuan ng random at tiningnan ito. Tuwang-tuwa lang ako, Diyos, napakaraming kayamanan, natatakot ako na ito ay higit pa sa sapat na hayaan siyang makalusot sa mga nakatataas na Diyos, hindi banggitin, mas maraming mapagkukunan na maaaring ibigay sa kanya. Astig, ito ay cool lang at hindi kailangan. Siyempre, hindi maipakita ni Yesuan ang kaunting saya sa kanyang mukha. Kinuha niya ang 5 universe ring at sinimulan itong laruin. Sayang lang at walang nakakaintindi sa gusto niyang gawin. Siyempre, kahit si Yesuan mismo ay random na kumikilos. Kung gusto niyang sirain ang ban, siyempre kailangan niya ng sistema. System, halika, sirain ang paghihigpit na ito sa harap ko.
Ding, sinenyasan ng system na ang pagbabawal na ito ay isang pagbabawal sa antas ng langit. Kung gusto mong sirain ito, kailangan mong gumamit ng ilang espesyal na mapagkukunan, mangyaring magbigay ng mga mapagkukunan mula sa host. Kabanata 2107 ang mga pagkakataon at panganib ay magkakasamang nabubuhay. Ding, sinenyasan ng system na ang pagbabawal na ito ay isang pagbabawal sa antas ng langit. Kung gusto mong sirain ito, kailangan mong gumamit ng ilang espesyal na mapagkukunan, mangyaring magbigay ng mga mapagkukunan mula sa host. Bahagyang nagulat si Yezuan. Dam, kailangan mo talaga ng resources para maalis ito. Talagang espesyal na code ay isang bibig ng uwak. Siyempre, hindi makatanggi si Yezuan. System, hindi mahalaga, maaari mong gamitin ang anumang mapagkukunan sa Chenkunring ng direkta. Ding, kumpleto na ang koleksyon ng mapagkukunan, pakitandaan, host, malapit nang maalis ang pagbabawal. Kasabay ng pangungusap na ito, nakita ko na mula sa mga kamay ni Yezuan, palaging mayroong iba't ibang uri ng mga banal na bato, o espiritual na kahoy, o mga materyal na banal na hayop na direktang lumilipad sa hangin, at pagkatapos ay mabilis na namuo. Ang prosesong ito ay tumagal ng 3 oras, at sa bandang huli, ang hindi mabilang na mga materyales ay nag-condensed sa isang bagay na tila isang patak ng tubig. Nang bumagsak ang patak ng tubig, ang paghihigpit sa kanyang harapan ay agad na natunaw at naging invisible. Siyempre, ito ang resulta ng sadyang pagbagal ni Yezuan. Ito. Ang mukha ni Master Kue ay naging atay ng baboy. Kanina lang, nagdududa pa rin siya kung masisira ni Yezuan ang paghihigpit na ito. Ngunit ngayon, hindi lamang ito sinira ni Yezuan, ngunit gumamit pa ng paraan na hindi pa niya nakita noon. 1 buwan. Para sa mga matatandang ito na nakakulong dito sa loob ng 10,000 taon, hindi ba ito ay isang kisap mata lamang? Takot. Sa sandaling ito, lahat ay tumingin kay Yezuan na may kahulugan ng pagsamba. Tuldok. Ang Chenkunring sa iyong mga kamay ay ibinigay lahat kay Master Ye. Biglang, isang tao ang umungal ng malakas, at ang hindi naisip ni Yezuan, ang taong nagsalita ay talagang si Master Kue. Walang gustong mamatay, walang gustong umalis sa malaimpyernong lugar na ito. Pero ngayon, nasa harapan na nila ang pagkakataon, kaya hindi sila nasasabik. Sige, ibibigay ko, hanggat madadala ako ni Master Ye, hindi banggitin ang Chenkunring, kahit nasundin ko si Master Ye sa buhay ko, hindi ako magsisisi. Ang lahat, sa iyong mga salita at aking mga salita, ay talagang kinuha ang lahat ng kanilang mga dagdag na Chenkunring. Ang puso ni Yezuan ay isang kagalakan. Astig, Kulhay. Ito ang lahat ng langit at lupang singsing ng mga Diyos, at napakaraming magagandang bagay sa kanila. Gayunpaman, nang matanggap ito ni Yezuan, nadismaya siya. Sa pagkakataong ito, binigyan siya ng 53 universe ring. Gayunpaman, ang mga bagay sa 53 universe ring na ito ay hindi kasing ganda ng mga kayamanan sa nakaraang 5 universe rings. Ito ay lumabas na upang mapanatili ang kanyang sariling banal na kapangyarihan. Sa katunayan, ang karamihan sa mga mapagkukunan ay matagal nang natupok ng mga taong ito. Bilang karagdagan, pagkatapos ng lahat, kailangan nilang panatilihin ang isang bahagi nito, kaya hindi nila talaga matatawag ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Kung hindi nila nakita ang kakayahan ni Yezuan na sirain ang pagbabawal, mag-aatubili silang ibigay ang mga mapagkukunang ito. Siyempre, kahit ganun, kumita ng malaki si Yezuan. Dapat mong malaman na maraming magagandang bagay sa Chenkunrings na ito. Lalo na ang mga bagay na hindi maaaring gawing banal na kapangyarihan ay maaaring hindi gaanong pakinabang sa iba, ngunit para kay Yezuan, ang mga ito ay may malaking pakinabang. Kaya lang na may lalagay ni Yezuan ang mga bagay na ito sa kanyang Chenkunring. Ni walang lakas ng loob na lunukan ito. Bakit? Ang dahilan ay napakasimple, ang kasalukuyang kaharian ni Yezuan ay isa lamang sa gitnang antas na Diyos, kung gayon ang mga Diyos na ito ay walang pakialam kay Yezuan, ngunit kung ang lakas ni Yezuan ay tumataas, ang mga kahihinatnan ay maiisip. Napakalinaw ni Yezuan na ang mga Chenkunring na ito ay nasa kanyang mga kamay. Kahit na ang lahat ay hindi nakatitig sa mga taong ito, tiyak na mayroong isang tao na magpapasya sa kanilang mga isip. Siyempre, sa ngayon, wag mo munang isipin yun. Hanggat ang ipinagbabawal na bundok ay naruroon pa sa isang araw,
Ang mga taong ito ay hindi kailanman maglalakas loob na magkaroon ng kalahating puntong opinyon tungkol sa kanilang sarili. Gayunpaman, marahil para sa mga taong ito, ang paghihintay ng libu-libong taon ay katanggap-tanggap. Ngunit para kay Yesuan, kahit isang buwang paghihintay ay hindi siya komportable. Mabilis na sirain ang pagbabawal, at pagkatapos ay umalis dito, haharapin mo ba ang mga powerhouse na ito? O dahan-dahan at maghanap ng paraan upang maalis ang mas maraming panganib hanggat maaari sa ipinagbabawal na bundok na ito. Ang dalawang pagpipilian, gayunpaman, ay hindi mahirap. Lumingon si Yesuan at tumingin sa mga Diyos na ito. Mukhang bago umalis, kailangan munang alisin ni Yesuan ang mga hindi matatag na salik. Pagpatay, parang imposible, kaya ang pinakamahusay na paraan ay kontrolin ang mga taong ito nang hindi nalalaman. Soul control, simple at magaspang na paraan. Gayunpaman, ito ay tiyak na epektibo, hindi kailangang maging permanente, at hindi rin maaaring maging permanente, ngunit kahit na ang panandaliang kontrol ay sapat na. Umalis sa ipinagbabawal na bundok na ito, matagal nang umalis si Yesuan. Tungkol naman sa pagkontrol sa mga kaluluwa ng mga taong ito, naniniwala rin si Yesuan na ang una nilang iniisip ay umalis dito, hindi para guluhin si Yesuan. Ate, masyadong malaki ang agwat ng kaharian, patayin ng mga taong ito. Walang ideya si Yesuan. Gayunpaman, paano natin makakamit ang ideya ni Yesuan? Tingnan mo ang mga Diyos na iyon. Isang malaking hamon, ito ay isang napakalaking hamon. Tahimik na naglakad si Yesuan patungo sa susunod na paghihigpit, at pagkatapos ay diretsyong umupo. Walang nang istorbo sa kanya, akala nilang lahat ay nag-iisip siya ng paraan para mag-crack. Ngunit sa katunayan, inaayos ni Yesuan ang kanyang nakuha, sinusubukang humanap ng solusyon sa kasalukuyang suliranin. Ang puso ng 10,000 Years of Yellow. Basura, Shuiyulian Huajing Nucleus. Basura, well, ang essence ng Immortal Divine Wood. Ito ay hindi masama, maaari itong magamit. Tuldok, tuldok, tuldok. Sa pagkakataong ito, ang ani ni Yesuan ay napakayaman, hindi banggitin ang iba pang mga bagay. Iyon ay, ang universal na pera ng mga Diyos, ang Diyos na kristal, mayroong milyon-milyon sa kanila. Siyempre, natatakot ako na marami pa, ngunit ang bagay na ito ay maaaring direktang kumuha ng banal na kapangyarihan, matagal na ang nakalipas halos natupok. Nasira ang sistema, at maraming bagay, Yesuan, ay hindi alam kung ano ang mga ito. Ang tanging bagay na makumpirma ay ang mga bagay na ito ay mabubuting bagay. Ding, na-prompt ng system na may nakitang espesyal na material na magagamit para palakasin ang bloodline ng God of War. Pinipili ba ng host na palakasin ito? Well, may bloodline talaga na pwedeng palakasin. This must be strengthened. Palakasin mo ngayon. Ding, ang paggamit ng mga mapagkukunan ay matagumpay, mangyaring tandaan, host, na ang kasalukuyang sistema ay nasa isang nasirang estado, at mayroong isang 60% na pagkakataon ng pagkabigo sa pagpapalakas. Kasabay nito, sa bawat oras na ang pagpapalakas ay matagumpay, ito ay tumatagal ng 7 araw ng oras ng paghihintay. Ding, nabigo ang reinforcement, isinasagawa ang pagkuha ng mapagkukunan, nabigo ang reinforcement. Ding, ang pagkuha ng mapagkukunan ay isinasagawa, ang pagpapalakas ay matagumpay. Panipi. Ding, matagumpay na napalakas ang host God of War bloodline. Hindi gumawa ng cut. Dam, ang pagkabigo ng system ay nagdulot ng matinding pagkatalo ni Yesuan. Pagkatapos ng 3 pagpapahusay, isang beses lang siyang nagtagumpay. Gayunpaman, kailangang patuloy na lumakas si Yesuan. Sa pamamagitan lamang ng patuloy na pagpapalakas ng kanyang lakas nang hindi nadaragdagan ang kanyang paglilinang, maaari siyang magkaroon ng mas malaking pagkakataong manalo kapag kaharap ang mga Diyos na ito. Si Ding, isang espesyal na material na magagamit upang palakasin ang espiritual na pakiramdam ng host ay nakita, pinipili ba ng host na palakasin ito? Lakasan mo, bakit hindi palakasin? Paano kung mas malaki ang talo? Hindi ka pwedeng umalis dito, tapos, wala lang ang lahat. Gayunpaman, madaling dumating ang mga mapagkukunang ito, at hindi kailangang maging masyadong maramo si Yesuan. Siyempre, mas mabuti kung mayroon tayong mga materyales para sa pag-aayos ng system, ngunit sa kasamaang palad, ito ay may isip lamang.
Kabanata 2108 Skill Dev R. Para sa isa pang buong buwan, nakaupo si Yezuan sa lugar na halos walang dagdag na paggalaw. Siyempre, imposibleng may makaistorbo sa kanya, hindi banggitin ng isang buwan, kahit nasirain ni Yezuan ang pagbabawal sa loob ng 10 taon, ito ay katanggap-tanggap para sa mga taong ito. Siyempre, si Yezuan mismo ay hindi makapaghintay ng ganoon katagal. Sa nakalipas na buwan, gumugol si Yezuan ng hindi mabilang na mapagkukunan, nakaranas ng paulit-ulit na pagkabigo, at pinalakas ang kanyang bloodline at espiritual na kahulugan. Bagamat sa ibabaw, ang kaharian ni Yezuan ay hindi napabuti, ngunit ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay lumakas ng husto. Pagkatapos ng lahat, ang dugo ay katumbas ng konstitusyon. Kung tungkol sa banal na kahulugan, ito ay mas kapaki-pakinabang. Ang pagpapalakas sa dalawang ito ay walang alinlangang magpapalakas sa halimbawa ni Yezuan. Siyempre, para kay Yezuan, ang pinakamahalagang bagay ay para sa trick na iyon. Mula sa Chankun rings na ito, bilang karagdagan sa maraming mapagkukunan, nakakuha si Yezuan ng ilang mga ehersisyo. Ang mga pagsasanay na ito ay malamang na iniwan ng orihinal na may-ari ng singsing. Ito ay napakagulo, mula sa pinakapangunahing mahiwagang kapangyarihan, hanggang sa ilang pangunahing mahiwagang kapangyarihan, at maging mga lihim na pamamaraan. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay lahat ng malakas sa kaharian ng mga Diyos, paanong walang stock. Ang iba na nasa kaharian din ng mga Diyos ay maaaring hindi sila minamaliit, kaya nang sila ay ihagis kay Yezuan, ang mga pagsasanay na ito ay kasama rin dito. Gayunpaman, para kay Yezuan, ito ay walang alinlangan na pagkakataon. System, maaari bang magkaroon ng reference value ang mga pagsasanay na ito? Bakit ganyan ang tanong ni Yezuan? Lumalabas na ang plano ni Yezuan sa simula ay gumamit ng soul control at iba pang paraan upang maalis ang panganib, kaya natural na maiisip niya ang sistema. Sa orihinal, si Yezuan ay walang gaanong pag-asa, ngunit sino ang nakakaalam? Ang sistema ay talagang nagbigay kay Yezuan ng isang sorpresa. Skill Dev R. Oo, gayunpaman, hindi pa nakatagpo si Yezuan ng anumang kasanayan sa paglunok. Bagamat ang kanyang mata na insightful ay maaaring matuto ng mga espesyal na mahiwagang kapangyarihan ng ibang tao. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na narinig ni Yezuan ang tungkol sa kasanayan sa paglunok. Ayon sa paglalarawan ng system, ang mga kasanayan sa paglunok ay katulad ng paglunok ng iba't ibang mga kayamanan at pagkatapos ay i-upgrade ang mga ito. Sa madaling salita, makakain si Yezuan ng maraming kasanayan at pagkatapos ay makapagbigay ng karanasan para sa isang kasanayan. Siyempre, ang mga karanasang ito ay hindi ginagamit upang mag-upgrade ng mga kasanayan, ngunit upang isama ang mga kasanayan. Ayon sa sistema, hanggat ang mga pagsasanay ng kalidad na kinakailangan ng system ay natutugunan, dalawa o higit pang mga pagsasanay ay maaaring pagsamahin upang mag-synthesize ng mga bagong pagsasanay. Noong siya ay nasa mortal na mundo, nakakuha siya ng mga katulad na function ng system, ngunit ito ay naiiba mula ngayon. Nang inig si Yezuan sa kasabikan sa pag-iisip pa lang ng function na ito, bagamat hindi pa niya nakuha ang fusion skills ng anumang sistema. Gayunpaman, ang pakikinig lamang sa paglalarawang ito rin ay isang bagay na napakahusay. Kahit na may nararamdaman siya, ibig sabihin, ang system failure sa pagkakataong ito ay hindi isang sakuna para kay Yezuan, sa kabaligtaran, ito ay isang magandang bagay. Dahil, ang nominal system failure na ito, ngunit, sa katunayan, ay simpleng recasting ng system. Bukod dito, hindi ang simpleng recast na naisip ni Yezuan noong una. Ang recast na ito ay tiyak na magdadala ng higit pang mga function at benepisyo kay Yezuan. Tuldok. Ding, host, mangyaring tukuyin ang uri ng mga pagsasanay na kailangan mo, at automatikong igrupo ng system ang mga ito. Type. Bahagyang kumunat ang noo ni Yezuan. Nakakalungkot na sabihin na maraming uri ng mga pagsasanay na ito dito, at natural na maraming uri, tulad ng pag-atake, pagtatanggol, kahit na pagpapatawag, pagpapaamo ng hayop, at iba pa, ngunit, bagaman ito ay mabuti, hindi sila dahon. Ang kailangan ni Zuan, system, gusto kong kontrolin ang mga pagsasanay sa klase. Direktang sinabi ni Yezuan, oo, ito ang pinakakailangan niya ngayon. Ding,
ang system detection ay matagumpay, inirerekomenda ang host ng dalawang pagsasanay, isang mahiwagang kapangyarihan. Ding, isang rekomendasyon, Damoyju, maaari mong pilitin na kontrolin ang anumang target na hindi mas mataas kaysa sa iyong sariling antas sa loob ng 3 tao. Ding, rekomendasyon 2, Papay na langit, espesyal na mahiwagang kapangyarihan, matagumpay na pagsasanay, maaari mong permanenteng makuha ang kwalipikasyon upang ipatawag ang mga tagapaglingkod ng mga Diyos upang tumulong sa pakikipaglaban. Ding, inirerekomenda ko ang 3, buhay na fites, ang espesyal na magic ng Diablo, maaari mong sanayin ang mga tagapaglingkod ng mag-isa, simula sa fites. Ano ba naman? Tiningnan ni Yezuan ang 3 uri ng pagsasanay at mahiwagang kapangyarihan na inirerekomenda ng system, isa para sa kontrol, isa para sa pagpapatawag, at isa para sa paglilinang. Oo, maraming stock ang mga Diyos na ito. Gayunpaman, para kay Yezuan, ang 3 pagsasanay na ito ay ganoon lang, dahil, Yezuan, ang gusto niya ay pagsasanib. Okay, system, linangin mo lang itong 3 ehersisyo at supernatural na kapangyarihan. Ding, mangyaring tandaan, host, ito ay tumatagal ng 3 araw upang linangin ang mga pagsasanay at supernatural na kapangyarihan. Tumango si Yezuan, 3 araw, hindi gaano, hindi gaano. Makalipas ang 3 araw, nang tumunog muli ang system prompt. Ang mga 3 hakbang na pagsasanay at supernatural na kapangyarihan, pagkatapos na kainin ang hindi mabilang na iba pang mga diskarte sa paglilinang at mga supernatural na kapangyarihan, lahat ay na-promote sa antas ng Diyos na mga diskarte sa paglilinang. At ang antas ng Diyos ay ang pangunahing kondisyon para sa paglamon ng pagsasanib. Gayunpaman, hindi nagmamadaling sumanib si Yezuan, ngunit patuloy na hinayaan ang sistema na lamunin ito. System, kainin ang natitirang mga pagsasanay, walang silbi na panatilihin ang mga ito pa rin, pantay na ipamahagi ang karanasan, gusto kong isama ang isang kapakipakinabang na ehersisyo o supernatural na kapangyarihan. Ding, pinili ng host na ipagpatuloy ang paglunok, at ang paglunok ay magpapatuloy. Sa pagkakataong ito, aabot ito ng 5 araw. Tumango si Yezuan at tahimik na naghintay. Tuldok tuldok tuldok. Pagkalipas ng 5 araw, sa wakas, dumating na ang oras upang masaksihan ang himala. Isang himala na nilikha ng sistema, isang bagong ehersisyo ang malapit. Nang ipanganak, system, handa ka na ba? Halika, pagsamahin ang mga bagong kasanayan. Sabi ni Yezuan sa system na may pananabik. Siyempre, laging handa ang sistema. Ding, fusion start. Ding, matagumpay ang pagsasanib. Ding, binabati kita sa host. Nakakuha ka ng bagong supernatural na kapangyarihan, at ang espiritual na kamalayan ay nilamon. Paglunok ng kamalayan. Parang medyo palpak ang pangalan. Nagmamadaling tiningnan ni Yezuan ang paglalarawan ng paglunok ng madilim na espiritual na kamalayan. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon na nakuha niya ang mga kasanayan sa pamamagitan ng paglamon ng pagsasanib. Isang kasinungalingan ang sabihing hindi siya excited. Consciousness devouring, ang natatanging mahiwagang kapangyarihan na nakuha ng sariling pagsasanib ng host. Hanggat mayroong sapat na espiritual na kahulugan, maaari itong gamitin, at mayroon din itong 2 espesyal na kakayahan. Kakayahang isa, ang host ay maaaring magpasimula ng espiritual na paglamon upang puwersahang lamunin ang espiritual na kamalayan ng sinumang target, na ginagawa itong sariling papel. Maaaring piliin ang prosesong ito na lumamon ng permanente o pansamantala. Lumamon ng tuluyan, kailangang ubusin ang DevR points. Kasabay nito, mas mataas ang target na realm, mas maraming phagocytosis point na kailangang ubusin. Kakayahang 2, system conversion, ang mahiwagang kapangyarihan na ito ay tumutukoy sa rate ng tagumpay ng paglunok sa pamamagitan ng lakas ng espiritual na pakiramdam ng host. Gayunpaman, kung ang host ay walang sapat na espiritual na kahulugan, maaari niyang gamitin ang sistema upang gumamit ng iba't ibang mga kayamanan at mga mapagkukunan upang palakasin ang espiritual na kahulugan at pagbutihin ang tagumpay ng espiritual na phagocytosis. Rate, ano ba naman? Medyo natulala si Yezuan. Ang kasanayang ito ay tila napakahusay. Kabanata 2109 na huwag mong agawin, gamitin mo ang akin. Hindi mahalaga kung sino ka man, hanggat mayroon kang sapat na mapagkukunan,
maaari mong i-convert ito sa espiritual na kahulugan, at pagkatapos ay pilit na nilalamon ang espiritual na kahulugan ng target. Ano ang espiritualidad? Upang ilagay ito bluntly, ito ay ang kanyang subjective kamalayan. Pagkatapos lunukan, ang target ay magiging sarili niyang papel. Gayunpaman, kailangan ang pagkonsumo ng mga phagocytosis point upang tuluyang makalamon, na nagpapalungkot kay Yesuan. Siyempre, kung gusto mo talagang gumamit ng ganoong kahangahangang kasanayan, maaari mo itong gamitin gayunpaman gusto mo. Bukod dito, mayroon ding intuition si Yesuan, natatakot ako na ang pansamantalang paglunok na ito ng espiritual na kamalayan, natatakot ako na hindi ito masyadong mahaba. Siyempre, sa anumang paraan, ito ay isang magandang bagay na magagamit ni Yesuan upang tanungin ang kanyang dilema. Hindi maaaring malungkot si Yesuan. Tingnan mo ang mga Diyos sa paligid mo. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Yesuan. Wait lang, itong mga lalaki. Kung hindi nila abalahin si Yesuan pagkatapos alisin ang pagbabawal, ayos lang. Kung maglakas loob ang mga ito na guluhin siya, tiyak na ipapaalam niya sa mga taong ito kung ano ang pakiramdam ng saksakin sa likod ng kanyang kasama. Nilabanan ni Yesuan ang pagnanais na subukan ang kakayahang lumunok ng espiritual na kamalayan, tumayo ng tahimik, at sinimulang sirain ang paghihigpit. Sa pagkakataong ito, hindi na siya magdadalawang isip. Ang gusto niya ay mabilis na masira ang pagbabawal at mabilis na makaalis dito. Gamit ang isang kaway ng kamay ni Yesuan, nakita niyang sumisikat ang liwanag, at sumugod pa siya sa ilang mga paghihigpit sa paligid niya ng sabay-sabay. Sa isang kisap mata, nasira ang pagbabawal, at ang mga kayamanan dito ay direktang lumipad sa mga kamay ni Yesuan. Gayunpaman, hinding-hindi titigil si Yesuan sa ganoong distansya. Matapos labagin ang mga paghihigpit sa kanyang harapan, patuloy na sumulong si Yesuan. Wala siyang pakialam sa mga tulalang Diyos sa likod niya, at nagsimulang mag-ani ng ligaw. Ang pag-aani ng mga kayamanan dito ay ang pagbabawal din ng pag-aani dito. Paano ito posible? Ibinuko ni Master Kui ang kanyang bibig para siyang nakakita ng multo. Sa oras na ito, talagang nilalabag ni Yesuan ang pagbabawal. Kapag ang isang tao ay lumabag sa isang pagbabawal, kahit paano mo ito sabihin, kailangan mong pag-aralan itong mabuti at gumawa ng ilang mga paghahanda bago ka maglakas loob na gawin ito. Bukod dito, kahit na, walang garantiya na ito ay masisira. Gayunpaman, ano ang sitwasyon nitong maliit na lalaki sa harap niya? Sa isang alon, ilan, o kahit 12 ang mga paghihigpit ay inalis ng sabay-sabay. Tsaka, batch after batch, wala namang meaning to stop at all. Sigurado ka bang nilalabag nito ang pagbabawal? Para masira ang pagbabawal ng Forbidden Mountain. Basagin ang superban na nakulong sa hindi mabilang na powerhouses. Tuldok, tuldok, tuldok. Hindi lang si Master Kui ang natulala, kundi pati na rin ang mga Diyos na iyon. Sa oras na ito, ang 32 Diyos na nakulong dito ay tumayo na. Bakas sa bawat mukha ang takot. Ang paraan ng paglabag sa pagbabawal sa ganitong paraan ay lumampas sa limitasyon ng kanilang imahinasyon. 100% rate ng tagumpay. Ang bilis ng pag-aani ay lampas na sa limitasyon ng kanilang imahinasyon. Ilarawan ito bilang horror. Hindi sapat. Siya, Master Ye, baliw ba si Master Ye? May ulong. Sa katunayan, hindi niya mahanap ang mga tamang salita para ilarawan ang kanyang kalooban, at hindi rin siya makahanap ng mga tamang salita para ilarawan ang mga aksyon ni Yesuan. Gayunpaman, sa maikling panahon na sila ay nataranta, si Yesuan ay nakakuha na ng libu-libong pagbabawal. Hindi nag-abala si Yesuan na tingnan ang mga bagay sa mga pagbabawal na ito. Anyway, kahit gaano kabuti o masama, dapat munang ipunan. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang mga bagay na hindi magagamit ni Yesuan sa kanyang sarili ay maaaring ipagpalit sa mga bagay na kapakipakinabang kay Yesuan sa pamamagitan ng auction. Bilis, sundan mo si Master Ye. Sa wakas ay may nag-react at mabilis na naabutan ang mga yapak ni Yesuan. Hindi pinansin ni Yesuan ang mga taong ito, mabilis na umani sa harap niya. Siyempre, sa isang beses, hindi basta-basta tatakbo si Yesuanko sa itaas ng masunurin. Sa halip, ito ay nasa spiral na hugis, direktang nakapalibot sa ipinagbabawal na bundok, na nag-aani sa lahat ng paraan.
Pagkatapos ng lahat, kahit na ang 1% ng mga bagay na ito ay kapaki-pakinabang na kayamanan para kay Yesuan, kung gayon ito ay tiyak na isang malaking kita. 17 araw. 17 araw na lang. Si Yesuan at ang iba pa ay nakarating sa huling paghihigpit. Bukas dito, ay ang pagkakataon na lumabas. Buksan dito, maaari kang umalis sa ipinagbabawal na bundok na ito. Siguro okay lang si Yesuan. Hindi naman kasi siya nakatulog ng matagal dito, at kahit anong oras ay maaari siyang umalis hanggat gusto niya. Ngunit ang iba ay nasa sabik na sa oras na ito. 20,000 taon. Lalo na sa isang malungkot na lugar, para sa mga Diyos na ito ay talagang napakahaba. Pagkatapos ng napakatagal na pagdurusa, makita na malapit na silang lumabas, na nagsasabi na hindi sila nasa sabik ay isang kasinungalingan. Gayunpaman, sa sandaling ito, huminto si Yesuan at huminto sa pagsulong. Ito, Master Ye, bakit hindi mo ituloy ang pagbabawal? Sa nakalipas na 17 araw, sinundan nila si Yesuan, at hindi pa nila nakitang nag-alinlangan si Yesuan. Sa hindi nakikita, sa puso ng mga taong ito, si Yesuan ay naging isang walang talo na pag-iral. Sa kanilang mga puso, walang paghihigpit na hindi mababali ni Yesuan. Kaya naman, ngayong bigla na lang makitang huminto si Yesuan, hindi maiiwasang mag-ulat sila. Naku, naubusan na ako ng resources. Oy, hindi ko akalain na wala akong resources para i-crack itong huling restriction. Napangiti si Yesuan sa kanyang puso. Anong mga mapagkukunan ang hindi mga mapagkukunan, ang paglabag sa paghihigpit na ito, para kay Yesuan, ay isang bagay lamang ng isang pangungusap. Dahil nilalabag ng system ang mga paghihigpit na ito, wala talagang kahirapan, at kakaunti ang mga mapagkukunang kinakailangan. Gayunpaman, bakit ninais ni Yesuan na alisin ito ng ganoon kadali? Dahil napakaraming matabang tupa sa likod. Kung hindi ka kukuha ng kutsilyo, tama ba na si Yesuan ay nanatili dito ng matagal? Oo, ito ay isang rip-off lamang, ngunit ang slapstick ni Yesuan ay handa na tanggapin ang malalakas na Diyos na iyon. Nagmadali pa siyang iabot ang kanyang Chen-kun ring sa mga kamay ni Yesuan. Haha, kailangan pala ng treasures. I have them. I have them. Master Ye can use them. Master Ye, halika at gamitin ang aking kayamanan. Nagtataka pa rin ako kung bakit nagawa ni Master Ye na malagpasan ang lahat ng mga paghihigpit sa pagkakataong ito. Ngayon tila naubos na ni Master Ye ang lahat ng kanyang mga mapagkukunan. Tama, Master Ye, paano mo nasabi yan? Ang umalis dito ay siya ring malaking tao. Ikaw ay nagsusumikap, hindi kita matutulungan, at kung kailangan mong gamitin ang mga kayamanan at kayamanan ni Master Ye, pagkatapos ay maaari akong maghintay. Masyadong mali iyon, kung gayon, Master Ye, kunin mo ang aking Chen-kun ring. Anong uri ng mga kayamanan ang mawawala sa langit? At lahat ng kayamanan mo ay mawawala sa langit, at lahat ng kayamanan mo ay mawawala. Gamitin mo ang akin. Ginagamit ni Master Ye ang akin. Huwag mo akong pagnakawan, Master Ye, gamitin mo ang aking mga mapagkukunan. Kabanata 2110 ang unang antas, pambihirang tagumpay. Ito ba ang ritmo ng pakikipagkumpetensya upang magpadala ng mga kayamanan kay Yesuan? Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Yesuan. This time, hindi na siya matako. Hindi ba niya nakita ang kilos ng mga taong ito? Nilinaw ng sitwasyong ito na kung hindi gagamitin ni Yesuan ang kanilang mga kayamanan, kailangan niyang makipagsabayan sa sabik na ritmo ni Yesuan. Na maaari lamang tanggapin ni Yesuan silang lahat ng may pag-aatubili. Siyempre, sa oras na ito, ang puso ni Yesuan ay namumulaklak na sa kagalakan. Nang tingnan ang mga taong ito, tila walang langis at tubig na mahuhuli, tumalikod si Yesuan at naglakad patungo sa huling paghihigpit. System, halika, oras na para umalis dito, buksan mo itong huling paghihigpit, umalis na tayo. Ding, pakitandaan, host, ang pagbabawal na ito ay isang pagbabawal sa antas ng Diyos at hindi maaaring alisin sa ngayon. Ano, halos tumalon si Yesuan nang hindi natakot. Hindi ito masisira. Hindi dapat nakakatakot ang sistema, ito ba ang saya ng kalungkutan? System, wala na ba talagang paraan? Tanong ni Yesuan sa sistema sa kanyang puso na may kaunting pananabik. Ding, pakitandaan,
host, sa kasalukuyan ay may dalawang pagpipilian para sa paglabag sa pagbabawal na ito, na may 30% na pagkakataon at 70% na pagkakataon ayon sa pagkakabanggit. Ding, ang unang plano ay sapilitang tanggalin ang banal na kapangyarihan ng host at marahas na sirain ang pagbabawal. Ang tsansa ng tagumpay ay 30%. Ang presyo ay permanenteng ibababa ang host sa isang first-rank inferior god. Ding, ang pangalawang plano ay gumamit ng maraming mapagkukunan at gumamit ng paraan ng pagpatay para dahan-daang masira ang pagbabawal. Ang planong ito ay may 70% na posibilidad na magtagumpay. Ang kagalakan ay nagdudulot ng kalungkutan, at ang kagalakan ay nagdudulot ng kalungkutan. Tumayo si Yezuan, matagal bago sumagot. Hoy, wala ka talagang choice. Masasabing siya ay ibinaba sa isang first-rank inferior god, ngunit, sa sapat na mapagkukunan, si Yezuan ay maaari ding mabilis na mag-upgrade, ngunit ang 30% na pagkakataon ng tagumpay, ngunit direktang hayaan si Yezuan, imposibleng pumili. Ang sistema ay nagbibigay, sa katunayan, isang pagpipilian lamang. Iyon ay, upang makipagpalitan ng mga mapagkukunan para sa huling pagbabawal na ito. Dahil isa itong hiwalay na paalala, mahuhulaan na ni Yezuan na siya ay magdudugo ng husto sa pagkakataong ito. Ang tanging kal-iwan ay ang mga mapagkukunang ito ay orihinal na nakuha ni Yezuan, kaya kahit na naubos ang mga ito, hindi ito magiging masyadong nakababalisa. Okay, system, gamitin mo ang plan 2. Kung anong resources ang kailangan, pwede mong direktang i-extract. Walang magawang sabi ni Yezuan. Kasabay ng mga salita ni Yezuan, nakita ko ang kanyang buong katawan na biglang sumambulat ng makukulay na sinag ng liwanag. Ang mga sinag ng liwanag na ito ay naging pinakadalisay na kapangyarihan ng Diyos. Sa lumalamon na espasyo ni Yezuan, at sa Tian Kun Ring, hindi mabilang na mga kayamanan ang mabilis na na-convert sa divine power ng system. Ang mga purong banal na kapangyarihan na ito ay lahat ay nakabalot patungo sa huling paghihigpit. Sa lalong madaling panahon, ang buong pagbabawal ay ganap na nakabalot sa makulay na liwanag na utak. What a pure divine power! Mukhang sa pagkakataong ito, si Master Ye ay natatakot na maalis niya ang lahat ng kanyang pamilya. Oo, sa sobrang dalisay na divine power, hindi ko alam kung gaano karaming kayamanan mula sa langit at lupa ang maaaring makuha. Sa kasamaang palad, wala akong anumang magandang kayamanan sa aking mga kamay. Kung hindi, tiyak na ibibigay ko ito kay Master Ye. Sa pagkakataong ito, Ye ang presyong binayaran ng amo ay masyadong malaki. Narinig ko na ang mga Masters of Prohibition sa pangkalahatan ay may malaking halaga ng mga reserbang mapagkukunan, tiyak na dahil ang isang malaking halaga ng mga mapagkukunan ay kinakailangan upang mag-set up ng mga paghihigpit o upang masira ang mga ito. Noong una, akala ko ito ay mali, ngunit ngayon ay tila, ito ay hindi totoo sa lahat. Nagkaroon ng maraming talakayan, hindi biyaya para kay Saiweng ang pagkawala ng kanyang kabayo. Nawala ni Yezuan ang halos lahat ng kanyang natamo sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ang kanyang pag-uugali ay nakakuha ng pabor ng mga taong ito. Ito ang tinatawag na interdependence ng mabuti at masama. Masasabing may mga taong sumubok sa ideya ni Yezuan pagkatapos umalis. Pero, natatakot ako na walang tao ngayon. Una sa lahat, ang mga mapagkukunan ni Yezuan ay ganap na nagamit. Ito ang makikita ng lahat. Pagkatapos, kahit ninakawan si Yezuan, hindi siya makikinabang. Pangalawa, sa pagkakataong ito si Yezuan ay itinuring na tagapagligtas ng 32 sa kanila. Kung siya mismo ang gumawa nito, nanganganib siyang masaktan ng iba. Pagkatapos, sa ilalim ng kasalukuyang mga pangyayari, hindi matalinong ilipat muli si Yezuan. 32 Diyos. Bukod dito, ito ay kumakatawan sa iba't ibang puwersa. Masasabing sa pagkakataong ito, bagamat nawala ng yaman si Yezuan, nakuha niya ang pagkakaibigan ng mga taong ito. Anyway, hindi naman kawalan. Sa wakas, pagkatapos ng tunog ng alon, nabuksan din ang huling pagpigil na iyon. Sa sandaling ito ay binuksan. Isang puting liwanag ang tumagos sa kalangitan at direktang dumapo kay Yezuan. Ganap na palibutan si Yezuan. Ding, isang malaking halaga ng purong espiritual na feedback ang nakita. At ang host ay pinapayuhan na kainin ito kaagad. Ding, ang host ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay.
at kasalukuyang nasa ika-4 na baitang middle class na Diyos. Ding, ang host ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay, at kasalukuyang nasa gitnang ranggo na Diyos ng ika-5 baitang. Ang oras para lumitaw ang sinag ng liwanag ay 3 segundo lamang. Dahil, ang sinag ng liwanag na ito ay talagang nagdala lamang ng tinatawag na magical power reward kay Yesuan. Gayunpaman, hindi inaasahang nakamit ni Yesuan ang 2 antas ng pagpapabuti. Dahil ang sinag ng liwanag na iyon ay naging purong banal na kapangyarihan. Hay naku naman, kung ilang segundo lang ay sapat na, ilang beses pa akong makakapag-upgrade. Halos lahat ng yaman na nani sa ipinagbabawal na bundok na ito ay naubos sa huling pahinga ng pagbabawal. Sa oras na ito, nang lumitaw ang purong banal na kapangyarihang ito, kung hindi lalamunan ito ni Yesuan, wala siyang mapapala. 2 antas. Kalimutan ito, ang 2 antas ay 2 antas lamang, ito ay mas mahusay kaysa sa wala sa lahat. Si Yesuan ay walang magawa. Pagkatapos ng lahat, ang pamana na nakuha niya ay talagang walang silbi kay Yesuan. Ang pamana na ito ay naging ganap na pagbabawal sa pagtatanggol. Kung sasabihin mong ito ay para sa iyong sariling paggamit, iyon lang. Ang pangunahing punto ay ang paghihigpit na ito ay maaari lamang ilagay sa isang nakapirming lugar, at pagkatapos, isang bagay na nagpoprotekta sa isang lugar. Sa makatuwid, para kay Yesuan, ito ay walang gaanong pakinabang, kahit papaano, ito ay kakaunting pakinabang ngayon. Tuldok tuldok tuldok. Ako, sa wakas lumabas na. 20,000 years, 20,000 years, this damn place, this life, I don't want to come again. Paglabas nila, ang 32 Diyos ay sumigaw sa pananabik. Obviously, excited talaga sila. Siyempre, kung papalitan si Yesuan, lalo pa ang 20,000 taon ng pagkakakulong, kahit na nakulong siya ng 20 taon, hindi pa rin siya magiging iba sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, si Do Haiju ang unang nag-react at diretsyong naglakad papunta sa gilid ni Yesuan. Master Ye, sa pagkakataong ito, matagumpay kaming nakaalis sa linya. Salamat sa tulong mo, wala talaga akong magandang gagawin ngayon, pero mahawakan mo itong jade pendant. Ito ang token ng Shanshui sect ko, basta't lumapit ka sa akin gamit ang bagay na ito, anuman ang mangyari, ako, si Do Haiju, ay tiyak na tutulungan ako ng buong lakas. Oo, Master Ye, at ako, ito ang elder token ng Lingshan Pavilion ko. Haha, ito rin ang status symbol ko. Ang makita ang token na ito ay para akong nakikita. Ngayon, ibinibigay ko rin ang aking mga salita kay Kuei. Dito, hanggat mayroon kang anumang bagay na matatawagan, nasaan ka man, kahit saan ka man pumunta, kulang ako ng mga buwan, at hinding-hindi ako magsasabi ng anuman.